Sa binanggit nitong yung isa sa mga nakausap ni Michael, yung Doc, pagbaha pa rin, talagang... Catch basin po yung Pampanga. So, ano talaga ang dapat kong gawin dyan ng mga susunod na leader ng Pampanga? Yan nga po sinasabi ko, Kasi kung minsan ang nagiging issue sa Pampanga, wetting lang yan, Pero actually, parang nakatingin lang tayo sa isang puno, sa buong kagubatan. Sa pagtutok natin sa isang issue, nakakalimutan ng lahat, kagaya ng baha, Yan po, napakatagal ng problema yan, lalo na sa aming bayan ng Sasmuan, bihira namin makita ang lupa dyan, Sa isang taon, baka dalawang buwan lang. At nakakagulat nga, sa lahat ng administrasyon, hindi man masilip ang Sasmuan, Pampanga. It took President Era Estrada na makita niya ang talagang sitwasyon. So, ang nagiging issue lang sa Pampanga, yung wetting lang, when in fact, yung mga out-of-school youths na hindi nag-aaral, yung pong ustisya, yung criminality, napakataas din. Pagkatapos, yung pong illegal gambling. Okay, si Among Ed, siguro, yung issue tungkol doon sa out-of-school youth, Among. Kasi nakasagot na ni Among yung tama issue po, sa pagbaha. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Dr. Joey, para sa akin, ang pinakamalaking dapat bigyan pa ng pansin ng ating pamahalaan, ang ekonomiya, ang agrikultura. 60 to 70% ng probinsya ay agrikultural. At tinignan ko, kinumpare namin yung ginawa namin noong panahon na nakaupo kami for 3 years. At ang ginagawa ngayon ng ating pamahalaan, walang budget na galing sa local government, sa Kapitolyo. Noong panahon namin, nagsimula po kami ng mga seed dispersa, post-harvest facilities, at gamit nila sa marketing nila. Pero ngayon, wala. Alright. Siguro, Among, pag-usapan natin yung, isa sa mga sentro ng quarrying dito po sa Luzon ay ang Pampanga. Pag-usapan natin yung quarrying sa Pampanga. Nakakakolekta po ang kasalukuyang administrasyon ng Pampanga ng 700 milyong piso sa quarrying at malapit maabot yung target na 770 million pesos dito po sa darating na buwan ng Hunyo. Kung maluluklok kayo sa Kapitolyo, Among, what do you intend to do para mapagkakitaan palalo itong quarrying? Well, pagbubutuhin pa po natin yung collection ng quarry, Pero tignan po ninyo, nung nakaupo kami, nakaipon po kami ng 616 million pesos, Yun ay more than 1,000% ang itinias nito nung compared sa nakaraang administrasyon ng Magamang Lapid. Pinataas ngayon yan ng Pinad administration. Hindi ko alam, baka 10% lang, So wala naman silang binago sa collection ng quarry. Pero kami, ang laki ng binago namin, So, pwede pa rin natin improve yan, So, tapos nagtaas sila ng 50 pesos per truck, kaya tumas din yung collection nila, Pero pwede pang pagiging yan. Same question para kay Doc Montemayor. Opo, salamat po. Totoo po yun, Actually, mas malaki pa yung makokolekta, Pinag-aralan ko nga, pwedeng lumampas pa nga ng 1 billion yan, if there is only transparency at accountability. Ang nangyayari po, hindi naman talaga dinedeclare ng ayos yung, kahit anong administrasyon, panahon pa ni Lito Lapid, At nagkaroon nga ng maraming problema, tama po si Among Ed doon, Ang nagiging problema, hindi lang po 1 to 1.5 billion na makokolekta natin dyan. Kung merong transparency at accountability on the part of the officers concerned. At saka tututukan po natin dahil yung pondo dyan, sufisyente para iangat ang Pampanga para maging number 1 sa buong Pilipinas. Yan po yung napag-aralan ko. Okay. Siguro, malaman na rin natin kasi mukhang lumalabas sa mga political observers, sinasabi ng ilang mga political observers na para daw itong labanan, Susan, sa Pampanga, parang labanan ni Pangulong Noynoy Aquino at ni dating Pangulong Gloria Arroyo. So parang lumalabas daw na proxy war lang po ito. Among Ed, ano ang pananaw niyo po doon sa pagtingin ganun? Alam po ninyo, sa aking analisa, ay spent force na, more or less, si dating Pangulong GMA, Kaya ang mas paniniwala ko po ay hindi proxy war lang between President Noynoy and GMA, kundi proxy war ni Pinoy versus Bong Pineda. Paniniwala ko, ang wetting politics pa rin na impluensyado ayon sa paniniwala ng maraming tao ang politika.
At ito po ang dapat nating baguhin sapagkat gustong bumulaga ng dynasty at saka wedding politics na mas entrenched sa Pampanga na dapat tutulan ng mga Kapampangan. Okay, si Doc, ano pong masasabi niyo dyan? Proxy war? Well, partly correct po, no? Pero kasi kung tututok lang tayo dyan, hindi naangat ang ating probinsya, no? Masyadong politicized ang ating environment sa Pampanga, no? At palagay ko, partly correct, pero hindi natin dapat tutukan sa ganon, no? Parang proxy war lang ni Presidente Noynoy, no? Sapagkat meron din naman kumakandidato na hindi naman kabilang dun sa masyadong polarized na politika sa ating bansa. Kagaya po natin, no? Ako, I am running on the issue of clean government, no? Poverty alleviation, good governance, at political unity and stability. Kasi hanggat meron pong kung divided pa rin ng politics sa Pampanga, wala pong mangyayari. Okay. Ito, so Michael, may mga kasama uli si Michael na mga kababayan natin dyan sa Pampanga at may mga tanong sila dito sa ating mga kausap ngayon ng mga kakandidato para gobernador ng lalawigan. Michael? Yes, Susan. Joel, no, sa una natin magtatanong itong si Mang Ruben. Handa na yung kanilang mga tanong at sinulat na nila. No? Mang Ruben, ano bang tanong mo sa ating mga kandidato? Kay Among Ed at kay Dr. Montemayor. Napakalaki po ng Pampanga at hindi po pantay-pantay ang development ng kada lungsod at munisipalidad. May progreso ang ilang lungsod pero may mga naiiwan din at malayo sa progreso ng iba. Sa tingin po ba ninyo, tama po ba ang ganitong palakad? Paano naman po ang nakakarami na mahirap na kailangan ng tulong ng pamahalaan para umunlad din? Pantay-pantay, gano'n. Opo. Among Ed, Among Ed. Dr. Montemayor. Si Among Ed. Tama po, no? Dapat pagtuunan ng pansin ng ating lokal na at national na pamahalaan ang mga karaingan at pangangailangan ng ating mga kababayan. Dapat po ibuhos ang lahat ng resources, pondo, kagalingan ng ating gobyerno para mas bigyan ng katugunan ang pangangailangan nating maralita. Ano? Pero hindi sa paraan na sila ay aasa lamang sa mga leaders, hindi sa pamaraan na aasa lang sa gobyerno, kundi tulungan ng mga tao ang tulungan ang kanilang sarili. Yung hindi sila turuan kumain lang ng isda, kundi dapat mangisda sila. Mga livelihood programs, trainings, at iba't ibang mga programa upang sila ay tumayo sa sariling paa nila. Dr. Joey? Well, tama po yung obserbasyon, ano, na hindi pantay-pantay talaga. Ako, I came from Sasmuan, Pampanga, no? Considered one of the depressed areas in Pampanga. Opo, hindi lang natin bibigyan ng isda o kaya turuang mangisda. Pero siguraduhin natin, pag mangingisda sila, na may makukuha silang isda. Ang naging problema po, wala nang isda na makukuha. At alam po niya mga dyan, naging gobernador din siya. No? At makita natin talaga na ang mga mahirap lalong naghihirap. No? At dapat po dyan ay maging seryoso tayo sa panunungkulan bilang gobernador. Kung tayo magkakaroon ng katukulan siya. Okay. Michael, meron pang tanong. May mga kasama pa si Michael Joel, no, Michael? Yan, may pangalawang tanong pa tayo, Susan Joel, mula naman kay Ginoong Santiago. Santiago? Kung pag-uusapan pa po ang pondo, kabangyaman ng Pampanga, dahil nararanasan po namin ang magkabilang dulang sobrang paggastos na may korupsyon na halos wala na natira para sa yaman at ang sobrang pagtitipid naman sa pondo na walang nakinabang at hindi rin naman nakakatulong sa mga mayaman. Paano po matutulungan ang taga Pampanga ng yaman mula sa Pampanga? Ayun, yung pondong paggamit daw, sir. Si Among Ed. Among. Yung pong ginawa ng ating panunungkulan noong nakaupo tayo noong 2007-2010 na kung hindi man po lahat ng katiwalian sa aming hanay ay naialis namin, karamihan po sa pinagkukuhanan o pinagbubuhatan ng katiwalian ay naalis po namin. Ano po? Ito siguro naging dahilan kung bakit tayo po ay pinili ng ating Pangulong Noynoy upang makasama niya sa pagtahak sa tuwid na landas.
At pangako po niya sa ating leadership, kung tayo po ipapalarin, na talaga namang sila ay maglalaan ng maraming pondo at resources upang tulungan ang mahirap na mamamayan ng ating probinsya Kapampangan. Doc Joey, ano pong sagot natin dyan? Actually, tama po yung tanong. No? Yung tanong. Ang tanong po, hindi naman yung mismong yung availability ng pondo. Meron pong pondo. Ang tanong po doon na masyadong maigpit nung panahon ni Among Ed na wala na talagang social services na nabibigay. Sorry po na sabihin ko, dahil lang galing talaga sa mga tao yun. Eto naman sa dating administrasyon pa ni Lito Lapid, tsaka yung ngayon, sobrang naman buhos. So there must be a balance between the two. Sa sobrang pagigpit, hindi naman pwedeng 100% makakarm mo yung corruption. At kung sobrang buhos naman, wala na matitira rin sa mga tao. Yan po, dapat may balance of usage of funds. At dapat pag-aralan mabuti yan. Siguro pasagutin natin si Among Ed. Masyado ka raw matipid nung panahon mo, Among. Hindi po totoo yan, Mukhang hindi pinag-aralan mabuti ni Dr. Joey yung ating nangyari noon. Kung titingnan po natin, may hawak po ako dito, yung record ni Mrs. Lilia Pineda sa kanyang panunungkulan, kinumpara po namin sa panunungkulan namin, hamak na mas marami po yung naitulong natin, Tinuwid natin, tinama natin yung proseso, at marami pa po yung ating naitulong. So, halimbawa, sa scholarship program, si Mrs. Pineda ay tumulong ng 22 millions. Tayo po ay 64 millions. Tayo po ay tumulong sa local government ng 661 million. Si Mrs. Lilia Pineda ay 420 millions. Ano po? Tayo po ay nakatulong sa PhilHealth ng 35 million pesos. Okay. Sa panahon po ni Lilia Pineda, wala pong naitulong. So, marami pong tulong tayo. Mas marami pa sa panahon ni Mrs. Lilia Pineda. Okay. Okay. Si Doc, mayroon gusto mong sagutin ni Doc. Hindi po sa dinidepensa ko, ang kasalukuyan nating gobernadora, although hindi fair para sa kanya na hindi siya magre-react, pero ito pong aking pag-aaral, hindi lang po mga mathematical or mga numbers or figures, pero nanggagaling mismo sa mga tao. Sabi ng mga tao, talagang wala kami talagang, kahit walang gamot sa mga centers nung panahon nga ni Among Ed. Yan po hindi sa sarili kong opinion, kundi sa mismo sa mga tao. Sabi nila, sinakal ang budget. Yan po yung term, sinakal. At hindi ko naman pwedeng i-deny yun, kasi yan nanggagaling mismo sa mga tao. Now, yung figures na pinakita ni Among Ed, they may be true on a theoretical basis, pero hindi talaga nakakarating sa mga tao. Okay, naku, maraming salamat po muna kay doon sa mga nagtanong, nakasama ni Maki. Sabi nga, dakal pong salamat kay Kayo. Ayan. Galing. Sa mga kababayan natin yan dyan po sa Pampanga.